Ngayon ay ipinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Marami sa mga natitipon ngayon sa iba't ibang mga simbahan ay mga miyembro ng apostolado ng panalangin. Sapagkat yan ang pakiusap ni Jesus, manalangin kayo. At partikular ang kanyang mga pakikiusap tungkol doon sa paghingi niya ng panalangin upang maraming mga alagad pa ng simbahan ang ipadala. At bakit ito ay niuugnay kay Jesus sa kanyang kamahal-mahalang puso? Kasi bago ang Panginoon lagi makiusap sa mga tao na tayo'y magdasal, ang laging binabanggit doon ay, His heart was moved with pity. Ang puso ng Panginoong Jesus ay isang pusong maawain. Hindi lang mapagpatawad. Yung mapagpatawad, alam na natin yan. Pero kaya siya mapagpatawad, yun ay bunga na lamang o ekspresyon ng kanyang pagiging maawain. At bago pa yung pagpapatawad, binanggit na kaya siya ay nagsasabi na, manalangin kayo sapagkat ang sambayanan daw niya ay parang mga tupang walang pastol at kinakailangang magpadala ng mga tutupad sa tungkulin ng pagiging pastol ayon sa kanyang kamahal-mahalang puso. No wonder, ang araw din pong ito'y itinalaga ng simbahan sa pamamagitan po ng Congregation for the Clergy doon po sa Roma bilang Day of Sanctification of Priests. Araw ng pananalangin natin para sa kabanalan ng mga pari. So in a particular way, inaalaala po natin sa ating banal na misang ito ang mga kaparian. Anong uri ba ng puso ang mayroon ng Panginoon na nais niyang tularan natin bilang tayo'y kanya mga tagasunod? Malinaw sa atin yan, a meek and humble heart. At kanino natin yan matututunan? Walang iba kundi sa Panginoon. Sabi niya, learn from me, for I am meek and humble of heart. Kung ang tao ang pagbabatayan, kaunting pag-angat, lumalaki ang ulo. Kaunting tagumpay, halos hindi mo na maabot. Siyempre, hindi naman lahat, pero karamihan. Ngunit ang Panginoon, sa halip na magpakataas tuwing nagtatagumpay, ang kanyang ginagawa, siya pa nga ang nagpapakababa. At ang lahat ng ating mga pagbasang narinig natin ngayon ay tungkol sa pagpapakababang ito ng Panginoong Yesus. Sa unang pagbasa, sabi ng Diyos, ako ay nagmamahal sa aking bayang Ephraim. Yan yung mga lumang katawagan sa mga lugar ng Israel. Ephraim, Manase, mga ganyan yung mga lumang katawagan. Mula sa pagkaluma hanggang sa sila'y bigyan ng Diyos ng bagong kabanata ng kanilang buhay, ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. Hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Sabi doon sa Salmong Tugunan, napakalalim ng pagkakatagalog, hindi matingkalang pag-ibig. At yung kanyang hindi matingkalang pag-ibig na ito, sabi din sa unang pagbasa, iniibig niya nang hindi nila nalalaman. Mayroong mga tao kapag umiibig, kailangang ibulalas, ipaalam. Iniibig kita, mayroon akong iniibig. Kasi ang pag-ibig ay hindi itinatago. Ngunit ang Panginoon, kahit hindi mo batid, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos ay patuloy na umiibig sa atin. Ganon ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Sikretong umiibig. Hindi na nagmamakaingay pa. Hindi nagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan lamang ng bibig. Kung hindi sa pamamagitan ng kanyang gawa, iaalay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. At ito naman ang katuturan na narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ating mga makasalanan. Yun ang rurok ng kanyang kababaan. Yun ang rurok ng kanyang humility
and meekness. Yun ang patunay na talagang ang Diyos ay nagpakababa alang-alang sa atin. Ano ang unang aral na dapat nating baunin ngayon? Magpakababa tayo. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin ang pagsasabi naman ni St. Paul, maraming tinawag ang Diyos. Mayroong mga higit pa kaysa sa Kanya na tinawag ang Diyos. Ngunit noong siya'y nag-alay ng Kanyang sarili, kasama niyang inialay ang Kanyang kahinaan. Kasama niyang inialay ang lahat ng Kanyang karunungan at lahat ng Kanyang kakayahan. At ang tangi niyang maipagmamalaki, ginawa niya ng buong katapatan ang paanyaya sa Kanya ng Panginoon. Lahat po tayong mga bininyagan ay tumanggap sa Diyos ng misyon. At ang paanyayang ito'y makibahagi tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita sa iba't iba nating mga kinaaaniban. Marahil sa salita natin ay mga ministry ng simbahan, mga organisasyon, mga sambayanan. Yan. Sa pamamagitan niyan, tayo rin ay nagiging mga hindi karapat-dapat, ngunit tinawag ng Diyos upang Kanyang maging alagad. Mapalad po tayo kapag tayo'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataong makapaglingkod. Ito rin ay tawag sa atin, hindi yung kapag tayo ay nakasama sa isang samahang pangsimbahan. Ang akala natin na yun ay pag-aangat ng ating pangalan, hindi po. Yun ay lalong paraan din upang tayo rin ay maging humble and meek sa pamamagitan ng tawag sa atin sa paglilingkod. Kaya hindi dapat mayabang ang isang lingkod ng Diyos. Hindi dapat hambog. Sapagkat alam natin na ang ating puso ipinapattern natin sa puso ng Panginoong Hesus na bagamat Kanya ang lahat, walang pagyayabang, walang kahambugan. At ang tangi niyang gawin kahit hindi natin alam, handa siyang magmahal kahit lingid sa kaalaman ng sambayanan. Pag tayo'y naglilingkod, hindi po tayo naghahanap ng mga acknowledgement and recognition. Mapalad tayong nabibigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng misyon ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Gawin natin ang marapat ang tawag na ito ng Diyos. Gawin natin with all humility and meekness. Ang problema sa atin, minsan, sali tayo ng sali sa mga samahan. Hindi naman natin kayang panagutan. Tapos kapag dumating ang panahon na tayo kinakailangang palitan at mayroon ng mga taong naririyan na ginagawa ang mga bagay na hindi natin ginawa, anong ginagawa natin? Sinisiraan natin sila. Nagagalit tayo sa mga sumunod sa atin. Mano bang pag ikaw ay binigyan ng pagkakataon, gawin mo ng buong husay. Huwag mong tipirin ang iyong galing, ibuhos mo. Minsan ang damot-damot nating magbigay ng sarili ng ating panahon. Tapos kapag tayo'y napalitan, sinisiraan natin ang pumalit. Huwag ganun. Bad yun. Be humble and meek. Kaya walang permanente na mga lingkod ng Diyos, sapagkat ang bawat pagkukulang natin ngayon ay papalitan ng mga susunod sa atin. Ang Panginoon, at sabi din sa ikalawang pagbasa, patuloy siyang tumatawag ng maraming mga alagad, hinuhubog, tinutulungan. Ang Diyos ang nagbibigay ng grasya upang sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng grasya ng Diyos at ng pagsisikap ng tao, magpapatuloy ang biyaya ng paglalakbay ng simbahan. Kaya huwag tayo ding matatakot na kapag tayo ay naglilingkod at alam nating hindi naman tayo na nagiging effective, give chance to others. Huwag tayong mga akala mo ay indispensable sa buhay na ito ng paglilingkod. Parang hindi tayo pwedeng palitan sapagkat tayo lang ang marunong,
tayo lang ang magaling. That is against the Sacred Heart of Jesus. Be humble and always meek. Kahit ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Kanina sabi ko ang araw na ito ay panahon din o araw din ng panalangin para sa sanctification o pagpapakabanal ng inyong mga pari. This is a very particular day for priests. Meron namang day for vocations, pero yun ay sa lahat ng bokasyon, not only priesthood. Pero ngayon, partikular sa mga pari, upang ang puso ng mga pari na tinatawag na alter Christus, ibig sabihin, kami ay mga katulad ng Diyos. Sa harapan ng sambayanan, ay matularan namin talaga ang kanyang puso na ang tanging gusto ay magmahal at maglingkod. Ito ay alam naman natin, no? At ito'y pumasok na sa social media at even sa mainstream media, yung ilang mga kaganapan sa isang archdiocese kung saan nagkaroon ng sigalot ang isang obispo at ang isang pari. Kahapon ay mayroong nagtatanong sa akin, Father, ano masasabi mo doon? Hindi ko alam ang kanilang buong kwento. We only know the tip of the iceberg. Hindi ko alam kung anong pinagmulan yan at kung saan pa sila kakantong. Pero isa lang ang aking alam. Ang buhay ng isang pari ay nakabatay sa dalawa. Una, sambayanan. Ikalawa, obispo. Pero higit sa dalawang iyon, iisa ang pinagmula ng aming bokasyon sa pagkapari, ang Diyos. Pero ang Diyos ay mangungusap lagi sa pamamagitan ng sambayanan at ng obispo. Ano ang ibig sabihin noon? Nung kami ordinahan bilang mga pari, malinaw naman sa amin ang aming bokasyon. 10 taon hanggang 12 taon, nag-aaral kami, hinuhubog kami. Alam namin na ito'y hindi tungkol sa aming sarili. Ito'y tungkol sa Diyos. At lagi kong binabanggit sa inyo, kung wala ang bayan ng Diyos, hindi kami maordinahan. Kaya kapag sa ordinasyon, pagkatapos na bago ang homilya ng obispo, lalapit muna yung rektor ng seminaryo at sasabihin niya, minamahal na obispo, hinihiling po ng inang simbahan. Sino yon? Ang inang simbahan ay kayo. Naordinahan ang aming kapatid na ito bilang isang pari o kaya bilang isang diakono. Sino ang humihiling? Hindi binanggit doon na gusto po ng aming kapatid na siya'y maordinahan. Although of course, yun ay bahagi noon. Pero dapat ang consent ay nanggagaling sa inyo. Walang priest para sa kanyang sarili lamang. We are priests because of you. Kaya nga ang mga tao, kapag itinatawag yung ordinasyon, pati yung matutuloy ito o hindi, may say kayo eh. Kasi ganoon, kahit sa rito o sa katotohanan at sa canon law, talagang nakabatay sa sambayanan ang pagkapari ng pari. At pagkatapos doon, saka palang sasabihin ng rektor, kami rin po na nangangasiwa sa kanyang paghuhubog ay nagpapatotoo na siya'y karapat dapat. Doon pa lamang papasok yung mga formators, una kayo, saka yung formators. Tapos sa dulo po, just in case hindi pa po kayo nakakita ng ordinasyon ng isang pari, yung pari, kasi mahaba po yung rito ng ordinasyon, bago po siya dumapa dyan sa harapan, hindi pala, pagkatapos pala noon, mayroon siyang sumpa. Yung sumpa niya ay 4, tungkol sa pagdiriwang ng Eucharistia at lahat ng sakramento, tungkol sa lahat, everything liturgical at paglilingkod sa sambayanan. At ang pinakahuli ay ito. Ang obispo, kapag ikaw, yung unang 3, nakatayo lang yung pari dyan. Tapos kapag yung ika-4, yung pari na inoordinahan ay lalapit sa obispo, luluhod, at yung kanyang kamay ay igaganyan niya, at ang kamay ng obispo ay i-enclose niya doon sa kamay noong paring inoordinahan. At tatanungin ng obispo,
Nangangako ka ba sa akin at sa aking kahalili na ikaw ay magiging masunurin at magalang? Let me repeat, sa akin, ibig sabihin sa obispo at sa aking magiging kahalili, kung sino man yung hindi mo kilalang obispo in the future, hindi mo pa siya kilala o baka hindi pa siya nagiging obispo, nangangako ka na ng iyong pagsunod sa kanya. Look at that. Kaya malinaw sa pari, sa simula pa lang, kung ano ang sabihin ng obispo, yun ang mapangyayari. Hindi ka pwedeng, ayaw ko dyan. Minsan may nagtanong sa akin, gusto mo dito sa amin, Father? Dito sa Binakayan? Ang sagot ko sa kanya, hindi iyan tanong tungkol sa gusto ko ba o hindi. Ito ay buhay ng pagsunod. Hindi ko ito pinangarap na papunta rito. Di ba minsan kayo, ganun din ang inyong sinasabi? Ayaw ko sa paring yan. Yung pari ba natanong nyo kung gusto kayo? Di ba kayo parang meron kayong karapatan na sabihin na ayaw namin sa paring yan. Ako, tanongin nyo ko kung gusto ko kayo. Gusto ko kayo. Kinabahan kayo, no? Kaya naman ang aking dimbuhay ibinibigay ko sa inyo. Pero ang tingin ko po ay hindi yung tanong ng gusto mo at hindi Yun ay pagsunod. Ibig sabihin, kung saan ka dalahin ng obispo, kahit sabihin niyang wala kang assignment, ang pwede mo lang gawin, sumunod. Wala kang ipagmamalaki sa iyong obispo. Paano, Father, kapag ayaw mo talaga ng assignment? Dialogue. Makipag-appointment ka sa obispo, mapaliwanag mo ang side mo. Pero sa bandang huli, nangako ka sa kanya at sa kanya magiging kahalili na ikaw ay magiging masunurin at magalang. Wag na wag mo siyang susuwayin. Wag na wag mo siyang hihindian sa kung ano ang kanyang gusto. Malungkot sapagkat minsan din kaming mga pari ay nilalamon ng entitlement. Patatawarin nawa kami ng Panginoon at ng kanyang mahal na puso. At wag naman sanang mangyari na kami mismo ay namimili na rin ng aming mga assignments. Una pa lang hindi po ako namimili ng assignment. Naalaala ko ang Cardinal Tagle. Batang seminarista pa ako, nagsaserve kami sa Christmas. Sabi ni Cardinal Tagle, sinasabi ninyong mahal nyo ang Diocese of Imus? Kung mahal nyo ang Diocese of Imus, dapat ay mahal ninyo hindi lang ang Imus Cathedral. Dapat mahal ninyo kahit yung mga sambayan ang nando doon sa mga malalayong lugar na napakahirap abutin. Hindi na ako magsasabi ng lugar, meron siya sinabing lugar. Ganun ang pagkapari. Pag sinabi sa iyo kung saan ka pupunta ka doon. Ang obispo mapangyayari sapagkat ang kanyang desisyon ang iyong sinusundan. Ang aming language in the priesthood is obedience. Obedience sa Diyos, obedience sa obispo, pero ang bandang huli, ang kauuwian ng lahat ng iyon ay ang aming paglilingkod sa inyo. And just in case na ako'y hindi na effective as a pastor at sasabihin sa akin ng obispong umalis ka na sa Binakayan, I will do it. I will do it. Without any attachment to anything or to anyone, kapag sinabi sa akin ng obispo, your time is over, leave Binakayan, ang sasabihin ko lang, Opo, Bishop. Agad-agad. I don't believe in extension. Hindi ako naniniwala sa attachment. Ako'y naniniwala na kapag ikaw ay binigyan ng pagkakataong maglingkod, ibuhos mo ang lahat mo ngayon. Para kapag sinabi sa iyong, it's time for you to go, then you go. Hindi mo kinakailangan magsisigaw at magalit. Kundi ang sasabihin mo, Opo, Bishop. Sapagkat ang bawat pagsasabi mo ng Opo, Jesus, Opo, Bishop, ay pagsasabi mo rin ng Opo, Jesus. Tulungan sana tayo ng Panginoon na maging obedient. Hindi lamang kami, kayo rin. Maraming matitigas ang ulo ng mga parokyano. The church is hierarchical. Kung kami ay answerable to the bishop, kayo din po ay answerable sa amin.
Kaya huwag kayong nagagalit kapag kayo rin ay aming ginagabayan. Sa bandang huli, lahat tayo ay lingkod, and the language that we should know and we should master is love and obedience. Amen.